Hindi lang kawalan ng supply ng kuryente ang problema sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang iba, supply ng malinis na tubig ang inaalala. Saksi si Ruth Cabal. Kung anong dami raw ng tubig na pumasok sa bahay ni Jo sa Barangay Katipunan sa Roosevelt sa kasagsagan ng ulan, tila siya namang kakarampot ng tubig sa gripo nila ngayon. Nahirapan po kami kasi ang hina ng tubig eh. Kanina daw, brown pa o Brown pa po yan kanina. Eh siguro po kasi kanina po kaming alas 7 naglilinis dito. Ngayon lang po yan lumina. Ang ibang residente, kanya-kanyang diskarte. May mga nakikiigib sa mga may konti pang supply, halagang 5 piso kada container. Meron namang sumasahod lang ng ulan. At ito na rin ang pinangpaligo at pinanglaba. Sa ibang lugar, apektado rin ang mga negosyo tulad ng kantina ito. Kanina po mayroon pa kaso madumi, kaya hindi namin ginagamit pang kumukuha na lang kami sa ibang lugar ng tubig. Ngayon, wala na talaga? Wala na po talaga. Pero ngayon lang nangyari sa inyo? Nung undoy po, nangyari din po siya. Opo, alis na sa isang linggo. Gayon din ang refilling station na inaasahan pa naman ng mga residente sa Barangay San Antonio. Paliwanag ng Maynilad na nakasasakop sa Roosevelt area, tumaas daw ang turbidity o lumabo ang sinusupply na tubig ng Angat Dam. Para matiyak ang kalidad ng kanilang supply, binawasan na muna nila ang kanilang produksyon ng tubig na nakaapekto sa water pressure. Bukod sa Roosevelt, apektado rin ang Quirino, South Caloocan, Malabon at Navotas. Sa Barangay Paraiso sa San Francisco del Monte naman, hindi lang tubig kundi pati kuryente ang problema. Si Maricis, di kaya nakapagbukas ng karinderya. Wala parang kami paralyzed eh. Walang tubig, walang kuryente, wala lahat. 6.2% o mahigit 300,000 households pa rin na customer ng Meralco ang walang kuryente hanggang kaninang hapon. Tinanggalan daw ng supply ang mga binahang lugar para matiyak na rin ang kaligtasan ng mga residente. Sa gitna ng disaster situation, dinagsa ang grocery ito sa Quezon City ng mga namamakyaw ng paninda. Halos maubos ang bottled water, noodles, biskwit at canned goods. Ang Department of Trade and Industry naman nagpaalalang sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act, otomatikong ipatutupad ang price freeze o di pagalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.